Praise God. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Nagtataka, bakit ikaw ulit? Ikaw pa last week And praise God. So, sino po yung nagagalak na patapos na po yung April pero tapat pa rin ng Panginoon? Sino po yung nagagalak na patapos na po yung April pero tapat pa rin ng Panginoon? Ayan, pakisabi sa katabi mo, huwag kang matulog. Hallelujah. Balo po mapali. Kapag po natulog ka sa ganyang init, pagising mo para kang naligo sa pawis. So, pakisabi sa katabi mo, huwag kang matulog. Hallelujah. Sino pong namuhay ng matagumpay na? Talunan ba kayo? Sino pong namuhay na matagumpay na? Praise the Lord. Sige po, minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. For the victory in Jesus for the whole month. Tinuruan po tayo ng salita ng Panginoon that we are victors already. We are more than conquerors already. At yung unang tinuro po sa atin is we are victorious over sin and death. Ayan. Then yung next po, na pag-usapan po natin, we have victory over fear and anxiety. And then we have victory over trials and temptation. At ngayon po, to sum it up, yung pong last installment ng ating pong topic is this. We have victory over condemnation. Pakisabi po, condemnation. Ngayong hapon po na to, lalalim po yung pagkaalam po natin kung ano nga ba talaga yung condemnation, kung kanino siya nanggagaling at ano yung difference ng condemnation at ng conviction. At marami po sa mga Kristiyano, they do believe, paulit-ulit ko pong sasabihin to, they do believe that they are forgiven. Pero feeling na kailangan pa rin nilang pagdusahan yung mga kasalanan po na nagawa nila. So throughout ng course ng pag-uusapan po natin, I hope mapakinggan po natin at I hope tanggapin po natin yung katotohanan that we are already victors over condemnation. Pakisabi sa katabi mo, wag mo na akong condemn. Kino-condemn ka ba niyan? Bakit? Praise the Lord. Ano nga ba yung ibig sabihin ng condemnation? The expression of very strong disapproval or censure. The act of saying that something or someone is very bad and acceptable. Yung pong isa sa mga, ang sabi dito, one of the devil's biggest weapons in his bag of dirty tricks is condemnation. To condemn means to pronounce to be guilty, to sentence to punishment, or to pass judgment against. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin daw ng condemnation, paghatol, hinatulan mo na, hindi mo na binigyan ng second chance. Ang sabi dyan, paggawad ng hatol, paggawad ng parusa, pagbabawal sa paggamit, pagsumpa at pagtuligsa. Kasi po, when the Bible said that you are condemned already, hindi ka na pwedeng gamitin. Okay? At kapag meron pong sinabi na yung isang bagay, condemn na, hindi na po pwedeng gamitin yan. So, yan po yung ibig sabihin ng condemnation, pagsumpa o pagtuligsa. Ang meaning lang po niyan, for example, in simple terms, wala ka ng pag-asa. Hanggang dyan ka na lang. Yan po yung mga simple at paulit-ulit na tinitira sa atin ng kaaway na, alam mo na, tignan mo, umuulit ka na naman sa kasalanan. Hanggang mamaya po, pag-aaralan po natin yan. Manggagaling po ang ating pag-uusapan sa Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Manalangin po tayo. Hallelujah. Father, we thank you for this time. Panginoon, pangunahan po kami ng inyong banal na Espiritu sa pag-aaral ng inyong salita. Buksan po, Panginoon, ang mata ng aming pagkaunawa, Lord, para po maintindihan po namin, para mayakap po namin ang buong mensahe mo ngayong hapon na to. And Lord, I declare freedom sa lahat ng mga, Lord, nakararanas pa ng condemnation. Lord, I declare healing, Lord, sa pagkarinig pa lang namin ng inyong salita. Alam ko, aapaw na ang inyong kagalingan, Panginoon. And Lord, this afternoon will be an afternoon na hindi po kagaya ng mga nakaraan. Because this afternoon will be filled with answered prayers, with miracles, and Lord, lalong-lalo na ng inyong presensya, Panginoon. Maraming salamat. Ang dinideklara ko po, Panginoon, lahat kami dito lalabas na mayroong bagong kaisipan regarding sa aming pong identity sa inyo. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po dito, pag may condemnation, kapag namumuhay ka sa condemnation, up until now, napag-usapan po namin ito ng Friday, ang ibig daw pong sabihin nito, parang itinatanggi mo yung katotohanan na tinapos na ni Kristo ang lahat sa krus ng Kalbaryo. Ganun po siya kabigat. So the moment that you believe that you are still condemned, even na kay Jesus ka na, para mong sinasabing walang kwenta yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. In the Bible, condemnation is a legal and judicial term referring to a formal verdict of guilty that carries a specific penalty or sentence. Ang sabi po dyan, it is the opposite of justification. Yung pong justification, medyo doctrinal po to,
Ang ibig sabihin po kapag ginastify ka, ang sabi nga po yan, para hindi po natin makalimutan, just as if you did not commit any sin. Para hindi ka nagkasala, pinawalang sala ka ng Panginoon. Ngayon, yung condemnation, wala ka ng sala, pero pilit sinasabi ng kaaway sa'yo, hindi, makasalanan ka pa rin. Nakukuha niyo po yung difference? Inaantok na nga? Kala ko may mag-amen. Alright, so ito po yung kabaligtaran daw ng justification. Sa justification, pinawalang sala ka. Sa condemnation, hindi, may makasalanan ka pa rin. Alright, kailangan po natin yan maintindihan. In the biblical context ng Romans 8:1, the Greek word po is katakrima. Pakisabi, katakrima. Ayan, it signifies a final judicial verdict of guilty handed down in the court of law. Ang sabi dyan, it represents a formal legal sentence and the resulting punishment that humanity deserve for failing to meet God's standard. And para lang po sa kaalaman ninyo, lahat po tayo ng mga taong nilalang, napanganak po dito, we are falling short of that God's glory. Sabi po ng Romans yan, we fall short of the glory of God. Kaya nga tayo pong lahat, dapat papunta po tayo sa condemnation. Are you there? Praise God, nandyan lang po si Jesus. Meron pong ginawa si Jesus na intervention. Ibinigay po niya yung buhay niya, kaya po tayo nandito ngayon. That's right, tonight, we don't stand condemned. We are free. Ito po yung right standing po natin sa harapan ng Panginoon. Sabi po dito, the term describes a status of spiritual separation and penal servitude to sin. Ang ibig sabihin po ng penal servitude, ito po yung pinaghihirapan pa natin. Kaya nga po, lalo na po tayo mga Pilipino, meron po tayong attitude, yung pong nagpe-penance po tayo. Lalo na po Holy Week, makanyang po yung gagawin na rin tao. Kailangan po sugatan yung sarili, pahirapan para pagbayaran yung kapatawaran. Pero in reality, tinapos na pong lahat ng Panginoon. Kaya nga po, nandito po tayo sa pinakabunto ng buhay natin na sobrang sarap kapag sinabi ng Panginoon that now there is no condemnation. Wala nang paghatol, wala nang paghusga, wala nang pagkondena. Bakit? Because ang sabi po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tetelestai. Alam niyo po yung ibig sabihin ng tetelestai? It is finished. It means that for those in Christ, the judicial case is closed. The penalty has been paid. The battle has been won. And the sentence has been completely removed. Pinalaya na po tayo ng Panginoon. Lahat po ng pinalaya ng Panginoon pumalakpak. Sorry. Ako na naman yung nandito, wala naman kayo magagawa, susunod kayo. Patingin nga po yung mukha ng mga pinalaya ng Panginoon. Patingin po yung mukha ng mga pinalaya ng Panginoon. Sige, tapos tingin kayo sa katabi ninyo. Mukhang nakakulong pa rin yan. Mukhang nakakulong pa rin yan. Kapag po pinalaya ka ng Panginoon, hindi ganyan yung mukha mo. Kapag pinalaya ka ng Panginoon, dapat napupuno ka ng kagalakan. Once again, patingin po ng muka na napupuno ng kagalakan. Yung iba po, tumatawa na no? Okay po yan. Basta wag lang kayong tatawa ng walang dahilan. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi po nang nabasa ko pong isang commentary, yung pong no condemnation. Ang ibig sabihin po niya kapag tayo na kay Kristo, hindi po yung less lang, hindi yung nabawasan lang yung condemnation, hindi yung nag-adjust lang ng konti. Ang ibig sabihin, total po, hindi po in-improve, kundi nagkaroon po tayo ng bagong status. It's been completely transformed. Change the status of no condemnation. So, ano po yung difference? Ano po yung pagkakaiba naman ng conviction? Kasi kailangan po nating ma-distinguish. Kailangan po nating makita yung difference, ma-differentiate kung ano po yung condemnation and conviction. Because oftentimes, we thought we are being condemned, pero kino-convict lang tayo ng Holy Spirit. Ito po yung difference po nila. Condemnation. Ang source po niyan, pakisabi source. Huwag mong tignan yung katabi mo, hindi yan source. Ayan, yung source daw po ng condemnation, tatlo daw yan. Si Satan, pakisabi po, Satan, others, and your own shame. So, ang ibig sabihin, yun daw pinagmumulan po ng condemnation, unang-una dyan, si Satanas. Kasi yan po yung trabaho ni Satan, he is the accuser of the brethren. Makikita niyo po yan sa Revelations 12:10. Palagi niya po tayong ina-accuse, palagi niya po tayong gina-judge, palagi niya po tayong kino-condemn. Ngayon, meron din po yung ibang tao. Paano po tayo kino-condemn ng ibang tao? Ganito po yan. Kasi ako po dati, condemner ako dati, mapanghusga po ako dati. Kapag po sinabing yung ibang tao yung nagko-condemn sa'yo, alam mo yung nagkamali ka pero paulit-ulit kang binabalik doon. So tinitignan ka ng tao na yan sa pagkakamali mo, hindi kung paano ka binago ng Panginoon. Yan po dyan po nanggagaling yung condemnation from other people. At ang isa sa mga pinakamahirap na tanggapin,
tayo po mismo kinokondem po natin yung mga sarili po natin. Kaya nga po meron mga pagkakataon, nahihiya kang magtaas ng kamay. Meron po mga pagkakataon, nahihiya kang manalangin. Kasi bakit? You are condemning yourself. Kasi bakit? Makalano kong magtas, nakagawa ko ng kasalanan. Paano ako magtitake ng Holy Communion? Meron po ako narinig dati, kamag-anak ko po to. Ay, hindi ko na lang babanggitin kung sino. Yung pong mindset niya, noon pa, when I was still young, kasi po, dito po kami lumaki ng mga kapatid ko. Ang sabi niya, hindi ako magtitake ng Holy Communion. Kasi bakit? Meron akong kasalanan ginawa dati. That's exactly the very point kaya po merong Holy Communion. Para po malinisan po tayo. Hindi po porket ininom mo malilinisan ka, but the heart posture po natin. Okay? Kaya nga, ang nanggagaling po yung condemnation minsan sa mga sarili po natin. Tapos gustong-gusto po nating pinapahirapan yung mga sarili po natin. Ay, nagkasala ako. Magbasa nga ako ng isang buong Bible isang araw. Wow. Praise God kung nagawa niyo po yun. Ay, nagkasala ako. Mag-a-attend ako ng CU. Kahit hindi ko ka-CU. Ay, nagkasala ako. Ang gagawin ko, magsiservice ako simula YDC, Sabat. Magsiservice din ako ng 1st, 2nd, 3rd, 4th. Hanggang alas 12, nandito ako. Hanggang kinabukasan, nandito ako. Palitan mo na lang yung guard kung gusto mo. Okay. Ang minsan po, yung pong penance, yung pong ginagawa natin, pinagtatrabahuhan po natin lahat. Ano po yung message ng condemnation? You're guilty. Wala kang kwenta. Tingnan mo, paulit-ulit ka. Wala na, tapos na sa iyo yung Panginoon. Sino po nakaramdam na ng ganyan? Magtaas ng kamay. Be honest. Sino po nakaranas na ng ganyan na feeling mo sobrang dumi mo? Na feeling mo wala ka ng chance magbago kasi paulit-ulit ka na lang dyan? Karamihan po sa atin, praise the Lord, sa honesty. Kasi po sa ayaw at sa gusto natin, one point or another, mararanasan po natin yan sa buhay. Ano po yung goal ng condemnation? Ilayo po tayo sa Diyos. At isa po ito sa pinakamasarap at pinaka-effective, rather, na schemes ng kaaway, isolation. Alam niyo po, kapag nag-isolate ka na, saan po magsisimula yan? Hindi naman yung agad-agad, mag-backslide ka. Magsisimula po yung isolation kapag hindi ka na nakakapag-attend ng church. Tapos hindi ka na mag-a-attend ng CU. Tapos kapag hindi ka na nag-attend ng CU, okay lang, nalilipas yung ilang linggo, hindi ka pupunta ng church. Kapag nagawa mo na yung bagay na yan, tapos bagya-bagya, pinupuno mo na yung sarili mo sa laman ng mundo kaysa sa post sa Panginoon. Ano na nangyayari? Ang sabi po ng Bible, ang hinahanap po ng kaaway, yung nakasolo, yung nagsosolo. At sinasabi po ng Panginoon, wala pong Lone Ranger na Christian. Wala pong nag-iisa na Kristiyano. Kaya pakisabi sa katabi mo, magsiyo ka na. Yan po yung purpose ng condemnation eh. Yung kapag nagkamali ka, gusto ni Satan, wala na, huwag ka na bumalik sa church, nakakahiya. Ano po yung feeling dyan? Hopeless, crushed, stuck, no way out. Tsaka po yung thought na nakakahiya. Karamihan po sa mga sa mga bumalik dito sa church na nagsialisan noon, ano po yung common denominator po ng mga tao na yan? Nakakahiyang bumalik. Alam niyo po yung hiya na yun, hindi po yan nanggagaling sa inyo una. Nanggagaling po yan kay Satan. Alam niyo po, yes, nakakahiya kapag meron kang ginawang mali. Pero ang gusto ng Panginoon, malapit po tayo sa Kanya. Hindi po gusto ng Panginoon na lumayo po tayo sa Kanya. Ano pong resulta? Nagtatago, tumitigil, nag-give up. Ano po yung boses na naririnig po natin kapag mayroong condemnation? I-distinguish nyo po to. Ito po yung voice sounds like, ayan, you failed again. Tingnan mo, nagkamali ka na naman. Tingnan mo, nag-yosi ka na naman. Tingnan mo, nag-vape ka na naman. Tingnan mo, nag-scatter ka na naman. Tingnan mo, nagsugal ka na naman, nagsabong ka na naman. Wala na, wala ka ng pag-asa. Tapos na yung Panginoon sa'yo, napuno na yung salop, pagod nang magpatawad yung Panginoon sa'yo. Yan po yung boses ng condemnation. While on the other hand, ang boses naman po ng conviction, pag-aralan po natin siya. Ano po yung source ng conviction? Sino po? Sino po? Ang banal na spirito lamang. Ano po yung message ng conviction? O, kasalanan yan, pero bumalik ka sa akin. Kasalanan yan, bumalik ka sa akin kasi bakit? Pinatawad na kita. Alam niyo po, yung condemnation, ang sasabihin sa'yo, galit sa'yo yung Diyos. Pero ang sasabihin sa'yo ng banal na spirito, pinatawad na kita. Ang sabi po dito, yung goal po, pull you toward God, restoration. Kung yung condemnation, isolation, yung conviction, restoration. Kasi po gusto ng Panginoon na lumalapit po tayo sa Kanya. Gusto po ng Panginoon kapag nagkamali ka, instead of you running away, you run to Him. Yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. Ano po yung feeling? You are grieving but hopeful. Alam niyo po, sino po sa inyo nakaramdam na seryoso na kayo sa pagkakristyano ninyo, tapos meron kayong nagawang kasalanan, tapos hindi masaya sa pakiramdam? Naranasan niyo na po ba yun? Yung seryoso ka na, nagsiserve ka na eh. Seryoso ka kasi buong buhay mo, sinurrender mo na sa Lord eh. Tapos biglang nagkamali ka.
Alam niyo po, hindi po yan pleasing sa pakiramdam. Ang sabi po dyan, no, you are grieving but hopeful. Kasi po bakit? Yung pong conviction, ang sasabihin niya sa'yo, yes, nagkamali ka, pero mahal ka pa rin ng Panginoon. Yes, nagkamali ka, meron ka nagawang kasalanan, pero hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. Ang sabi po dyan, ano po yung resulta ng conviction? Repentance, confession, at saka po pagbabago. You are repenting of your sin, and then kino-confess mo yung kasalanan po na yun sa Panginoon, and then meron pong pagbabago. Hindi po yan conviction kung walang pagbabago sa buhay mo. Kaya pakisabi sa katabi mo, magbago ka na. Simple test. Condemnation attacks your identity. Ano po yung sinasabi ng condemnation? Wala. Failure ka. Ano po sinasabi ng conviction? Mali yung ginawa mo, pero hindi ka failure. Can you see the difference? O inaatake po ni Satan ng condemnation sa atin is yung pong pagkatao po natin. Yung identity po natin. You know why? Because Satan is so crafty na kapag natamaan, nakalimutan mo yung identity mo, alam niya magka-crumble down lahat. Because tayo po, kailangan, alam po natin kung saan po tayo nakatayo. Ang tanong, talaga ba nakatayo tayo sa identity ng binigay ng Panginoon sa atin? Kasi po kapag hindi, at yan po yung tinira ng kaaway sa akin, mahihirapan po tayo. Pero kapag alam mo kung sino ka sa harapan ng Panginoon, maniwala akong diyang nagawa na ng kalaban, matagumpeta mo pa rin. Matagumpay pa rin po tayo. Condemnation drives you away from God, but conviction drives you closer to Him. Praise God. Sino po natututo? Pwede na yun, tapusin na natin to. Praise God. We have victory over condemnation if we do not live according to the flesh. Pansinin niyo po yung mga pointers po natin. Mangunguna po palagi yan sa if we. Okay, bakit po? Mananagumpay po tayo pero hindi po yan automatic. Pakisabi po, conditional. Ang ibig sabihin po ng conditional, mananagumpay ka sa condemnation kapag hindi mo ginawa itong bagay na ito. If we do not live according to the flesh. Sabi, flesh. Sabi po ng Romans 8:1-4, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So, pansinin nyo man po, okay, ipapasok ko na po dito, yung pong ibang translation po ng Romans 8:1, natatapos po siya sa in Christ Jesus. Wala po yung who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ano po yung reason po niyan? Makikita nyo po yan sa NIV, ESV, NLT, and other translation po na natatapos po sila sa in Christ Jesus lang. Pero bakit sa NKJV at KJV, meron po silang who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Yung pong ibig sabihin niyan, meron pong text critical issue, hindi po yan doctrinal. Hindi po binago ng mga authors po or ng mga scribes po, yung mga nagsusulat, nagtatranslate, yung meaning. Hindi po yan doctrinal issue. Alright? Text issue lang po yan. Kasi po bakit? Saan po nanggaling yung who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit? Dinagdag lang ba nila yan? Gusto lang ba nilang ilagay yan? Hindi po. Nanggaling pa rin po yan sa whole context na mamaya-maya makikita po natin. Nakuha po ba? Baka po kasi nag-aaral po kayo, meron pong mga different translations, tapos makikita ninyo, bakit kulang to? Kasi po nangyari na po yan noon. Yung NIV, pandemonyo. Marami po sa atin, ginagamit po natin yung NIV. Kasi po, meron daw kulang, meron daw hindi nasali na verses and all, at meron daw iba yung pagkakatranslate. Iba-iba po kasi yung translation po ng Bible. Meron pong word-based at merong message-based. Yung pong word-based, literal na from original translation, word per word po, tinatranslate po yan. Yung message-based naman, kung ano po yung meaning, tinatranslate. Kasi po, bakit? Lalo na po sa atin, kulang po yung mga salitang ginagamit po natin. But it doesn't mean na iba po yung doktrina. Parehong Biblia, ibang translation, pero parehong doktrina lamang. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba? Hindi po binago yung meaning, hindi po binago yung doktrina. Pareho lang po yan. Basahin po natin ng tuloy. Verse 2. For the law of the Spirit of Christ in Christ is Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do in that, it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh. Verse 4, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Who? Ano po yung nakalagay dyan? Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So meaning, ang ginawa po ng ibang scribes sa pagkakatranslate po ng NKJV and KJV, kinuha po nila yung sa verse 4. Because in reality, those who are in Christ are the people who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Nakukuha. Naiintindihan po. Huwag po kayong palito. Sino nalilito? Praise God. Makunting na ako malito dyan eh.
Praise the Lord. Hindi po nag-iba po yung meaning. Ngayon po, iisa-isahin lang po natin ng mabilis. So, there is therefore now no condemnation. Those who are in Christ Jesus, wala na daw pong pagkondena. Wala nang hatol. Kung na kay Kristo ka. Pero kung wala kay Kristo, you are standing condemned already. Bakit po? Bata ka lang, Pastor. Bakit ang pinag-uusapan natin, condemnation? Victory over condemnation, pero sinasabi mong yung wala kay Kristo, they are standing condemned. Ang sabi po ng John 3:8. John 3:18. Kaya kalimitan po sa atin, memorize po natin yung John 3:16. Pwede po ba natin pakita? John 3:16, 17, and 18. Ano po yung John 3:16? 1, 2, 3, go. Teka lang. Hindi yata lahat memorize yung John 3:16. Kahit po bago tayo panganak, memorize na natin yan eh. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. Verse 17. For God did not send His Son to condemn the world, but to save the world through Him. Tama. Tama po yun. Pero check po natin yung verse 18. Whoever believes in Him is not condemned. Yung na kay Kristo, hindi po sila condemned. But whoever does not believe in Him stands condemned already. So ang ibig sabihin, lahat ng mga wala kay Kristo, condemned po sila. Are you there? Doctrinal lang. Pero kailangan po natin tanggapin to para pare-pareho tayo ng tinatayuan. Alright? Ang sabi po dito, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Lahat ng na kay Kristo, magtaas ng kamay. Palakpakan mo yung Panginoon, hindi ka na-condemn ngayon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ang sabi po dito, hindi lang po ito theology. Imagine niyo po ito. Meron po akong pinag-aaralan na noon pa man, ito po yung iniisip ko sa ginawa ng Panginoon sa atin. Imagine po natin nasa korte po tayo. Sa korte po, merong mga witnesses, merong judge, merong lawyer. Ayan. Tapos merong hinuhusgahan. Ito yung suspect. Ngayon, ako na lang, hindi ko na kayo gagamitin. Kunyari ako yung suspect, tsaka ikaw yung suspect. Sige na, gagamitin ko na kayo. Okay. Kasi lahat po tayo makasalanan, tama? Sino na dito yung nagkasala? Magtaas ng kamay. Oy, praise the Lord. Konti pa lang yung honest. Sino dito yung nagkasala na magtaas ng kamay? Ayan, honest na po lahat sila, Lord. So lahat tayo nagkasala. Nasa korte po tayo. Nililitis po tayo. At ang ginawa po sa atin, since tayo po yung inuhusgahan, nilatag lahat ng kasalanan natin. Okay, ikaw, J-Sap. Ayan. Yung kasalanan mo, ganito ka. Tapos meron pong video. Ayan, no? Ikaw, David, si David na lang gagamitin ko. Ikaw, David, yung kasalanan mo, ganito ka. Pinalitaw po yan. Imagine niyo po, lahat ng kasalanan po natin ipinakita sa korte. And then, lahat ng ebidensya nandun. Meron po mga witnesses. Kasi nga, meron CCTV footage, di po natin alam eh. Wala tayong lusot, tapos biglang sasabihin po ng judge sa atin, o sige, ikaw, malaya ka na. Kasi meron na nagbayad sa mga kasalanan mo. Yun po yung ginawa ng Panginoon sa atin sa krus ng Kalbaryo. Kaya po hindi na po tayo condemn. Kaya po hindi po tayo dapat maglungkot-lungkutan. Kasi po bakit? Yung mga kasalanan po na ginawa po natin, hindi po yan binaliwala ng Diyos. Ang nagbayad po dyan si Kristo. Kaya nga ngayon, ito po yung standing natin. Tayo po yung mga malaya na, hindi po tayo condemn, church. Kailangan po nating maintindihan. Hindi po dahil inosente tayo at mabait tayo, kundi dahil binayaran lang po yan lahat ni Kristo. Ang sabi po dito, uulitin ko lang po, ganun ang sinasabi. Minsan, tanggap natin na pinatawad tayo ng Panginoon, pero hindi natin matanggap na hindi na tayo dapat hatulan at pahirapan. Check po natin to. Minsan, tanggap po natin. Kalimitan, tanggap po natin na pinatawad tayo ng Lord. Tama. Pero minsan, ang hirap po para sa atin na tanggapin na hindi po natin kailangan pagbayaran ng kasalanan yung mga ginawa po natin. Kaya nga po, yung pong maling notion na kapag nagkasala ka tapos magpipray ka, dapat mas mahabang prayer na. Kapag nagkasala ka, magbabasa ka ng Bible, dapat longer chapters na. Kapag nagkasala ka, mag-a-attend ka, dapat maraming service na. Alam nyo po, wala pong problema kung gagawin nyo po yun. Pero kung yung motibo nyo po, kung magbabasa kayo na mahaba, mananalangin kayo na mahaba, at gagawin nyo po yung ibang bagay ng mas mahaba para ipakita kay Kristo na, Lord, nagsisisi ako, mali po yung pagkakaintindi ninyo sa pagpapatawad ng Panginoon. Pinatawad po tayo ng Panginoon. Tapos na, yun lang yun. Hindi po natin kailangan pahirapan yung mga sarili po natin. Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Yung iba po, nagpa-fasting para lang mapatawaran ni Lord eh. Praise God kung nagpa-fasting po kayo. Pero hindi po yan yung dahilan kung bakit po kayo pinapatawad ng Panginoon. Pinatawad ka ng Panginoon, bakit? Kasi mahal ka niya.
Pinatawad po tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi binigay na niya po lahat. Ayaw na niya na mahirapan tayo. Kasi po, bakit kahit po mamatay tayo sa krus ng Kalbaryo, hindi po tayo hihigit? Di po natin kayang bayaran yung mga kasalanan po natin. Kaya siya na po yung nagbayad. Nakuha po ba natin? Ngayon, kung alam mo na pinatawad ka ng Panginoon, mamuhay ka na parang pinatawad ka na ng Panginoon. Nakuha po ba? Wala nang guilt tripping. Huwag mo nang pagtripan din yung sarili mo. Palayain mo na yung sarili mo. Verse 2 ng Romans 8, "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death." Meron po kasing dalawang klaseng law. Meron pong dalawang principle. Yung pong law of sin and death. Ano po yung law of sin and death? Ang ginagawa po niyan, hinihila ka. Hinihila ka pabalik sa kasalanan mo. Sige, mag-enjoy ka lang sa kasalanan mo. Then kapag hindi mo napapansin, tumitigas na po yung puso, nagkakakalyo. At kapag nagkakalyo na po yung puso, nag-enjoy na sa kasalanan. Kapag po dumating ang Panginoon o kaya mamatay ka, impyerno ka agad. Ganun lang po yan. Pero yung pong isa, yung pong law of the Spirit of life, ano pong ginagawa niyan? Habang nandito ka, pinapabanal ka lalo ng Panginoon. Habang pinapabanal ka ng Panginoon, sumusunod ka lalo sa Kanyang pinapagawa sa iyo. Nakukuha po ba natin? Hindi po natin kayang talunin yung mga temptation, yung mga kasalanan po natin sa sarili po nating lakas. Pero papuri sa Diyos, meron pong biyaya. Papuri sa Diyos, meron pong banal na spirito. Kaya nga ngayon, victorious na po tayong lahat. Amen po ba? Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin. Talaga naaalala niyo po yung last week Romans 8:3. "For what the law could not do, that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh." Ang sabi po dyan, hindi sinabi ng Diyos na tinanggal niya yung kasalanan. Ang sinabi po ng Diyos dyan, pinagbayaran ni Kristo yung kasalanan para hindi mo na pagbayaran. Ay. Kaya po lahat, kapag binabalik ka ng sarili mo, ng ibang tao, maging ni Satanas sa nakaraan mo, tignan mo, guilty ka. Tignan mo, makasalanan ka. Yung mga kahihiyan na ginawa mo, yung mga karumaldumal na ginawa natin dati, alam niyo po kung ano yung sabihin natin sa kanya? Tama ka, Satan. Dati yon. Kasi alam niyo po, kailangan po nating mag-rebat. Pakisabi, rebat. Ayan, rebuttal. Dati po kasi ako nagpi-flip top, kaya ginagamit ko yung rebat Yung pong rebuttal, kapag merong sinabi sa'yo, babalik mo sa kanya, pero merong kasasabihin na iba. So, yung rebat po natin, kailangan po nating pasinungalingan yung sinasabi ng kaaway sa atin at patotohanan yung salita ng Panginoon. Kaya nga, every time that Satan is trying to put our past back sa harapan po natin, anong po dapat natin gawin? Kalimutan po natin, talikuran po natin yan. Hindi kasi binago na tayo ng Panginoon. Kasi po bakit? More than conquerors na po tayo. Kasi po bakit? Tayo po'y matagumpay na. Kasi po bakit? Binayaran na po lahat niya ni Kristo. Ngayon, kung hindi mo alam yung right standing mo sa Panginoon, hindi mo po siya malalabanan. Kaya nga kailangan alam po natin yung right standing po natin sa atin pong Panginoon. Nakukuha po ba natin? Romans 8:4, "That the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit." Alam niyo po yung righteous requirement? Wala pong aabot sa atin dyan once again. Ang righteous requirement po ng Panginoon, simula noon hanggang ngayon, is perfect holiness. Sinless perfection. Sino po dito hindi nagkakamali? Lahat po tayo nagkakamali. Kaya hindi po tayo aabot yan. Kaya nga po, anong ginawa po niya? Hindi yung standard mo. Hindi po sa standard po natin, sa performance po natin, nakabase yung Panginoon, kundi kay Jesus po mismo. Kaya nga po dahil kay Jesus, tayo pong lahat pinabanal na po tayo. Yan po yung standing po natin sa Panginoon. Yes, kailangan po nating manatiling banal. Morally, dapat po righteous tayo. Pero ang ibig sabihin, sa mata po ng Panginoon at sa mata ng kaaway, tayo pong lahat na righteous po tayo. Pinapasinungalingan lang po yan ng kaaway po sa atin. Nakukuha po ba? Nandyan pa po ba kayo? Kaya po kailangan hindi na po tayo mamuhay sa laman. Uulitin ko ano po yung ibig sabihin ng mamuhay sa laman. Yung pong dating buhay kung saan po tayo pinalaya ng Panginoon. Kung dati po nagmumura ka, dapat ngayon hindi ka na nagmumura. Amen. Amen. Kung dati po nagbibisyo ka, dapat ngayon hindi ka na nagbibisyo. Kung dati po nagsusugal ka, dapat ngayon hindi ka na nagsusugal. Simple lang rin. Kung dati nag-enjoy ka sa pornography, dapat ngayon hindi ka na. Konti lang yung nag-enjoy dati sa pornography pala. Ang ibig ko lang pong sabihin, kailangan po ipamuhay po natin yung buhay na binago na ng Panginoon. Amen po ba? Pakitingnan yung katabi mo kung buhay pa, kung gising pa. Buhay pa naman yan in Jesus' name. Hallelujah. Pangalawa po, we have victory over condemnation if we sin. Yes, kung nagkasala ka.
pero nakikita mo pa rin yung kahalagahan, importansya po ng paghingi po ng tawad. Alam niyo po, bakit po kasama ito sa ating pinag-uusapan? Meron po kasing mga doktrina na nagsasabi na hindi na po natin kailangan humingi ng tawad. Kasi nga po, dahil binigay na ni Jesus ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo, hindi mo na daw kailangan humingi ng tawad. Kasi humingi ka na daw ng tawad dati, so okay na. Kahit magkasala ka, kahit mag-enjoy ka sa kasalanan, okay na, goods na. Pero hindi po totoo yan. Pag-aaralan po natin ngayon yung kahalagahan ng paghingi po ng tawad. Pero kailangan po nating makita yung katotohanan din na humihingi ka ng tawad, hindi para ma-restore ulit yung relationship mo sa Panginoon. Hindi para maligtas ka ulit. Check po natin to. Humihingi po tayo ng tawad, hindi po para maligtas tayo ulit, kundi para po maibalik lang po yung relationship, yung fellowship po natin sa ating Panginoon. Check po natin yung meaning ng repentance, metanoia in the Greek. Ang sabi dyan, it translates as repentance, pero yung literal meaning ng metanoia, hindi lang po siya, okay na, hindi po siya ganun. Ang meta, meaning change, after, beyond. Yung pong noia, yung pong Greek word, ito po yun, hinati po nila, mind, thought, and understanding. Meaning po, change of mind, change of thought, and change of understanding. Yan po yung metanoia. Hindi yung nag-sorry ka lang. Bakit? Marami po nagsusorry pero hindi sila repentant. Are you there? Marami nagsusorry pero hindi sila repentant. Marami pong umiiyak sa Diyos. Pero pag uwi, pareho pa rin yung buhay. Makasalanan pa rin. Pero tayo po na talagang binago ng Panginoon, meron pong pagbabago ng kaisipan. Ang literal meaning po niyan, change of mind. Biblically, it means a U-turn of the inner person. 180-degree turn. Yung pong pagtaligod po natin sa kasalanan, hindi po 360. Kasi po kapag 360, bumalik ka lang. Pero yung 180-degree, yung dating buhay mo nasa likod na. Hindi mo na binabalikan. Kasi po bakit? Ang nasa harapan mo ngayon si Kristo. You are now chasing the Lord instead of the world. Nakukuha po. Kapag po tahimik, dalawa lang ibig sabihin yan eh. Nakukuha po yung sinasabi sa harapan o walang naintindihan. Sana dun po tayo sa meron po tayo nakukuha kahit papaano. Biblical meaning po, meron po daw siyang 3-part, change of mind. Ngayon po, since tinanggap natin ang Panginoon, naiintindihan po natin yung repentance, meron pong pagbabago ng kaisipan, nakikita na po natin ngayon yung sin differently. Ang sabi po dyan, we agree with God that it is wrong and destructive. Alam niyo po ba na yung kasalanan wala namang idudulot na mabuti sa inyo? Wala pong idudulot na mabuti sa atin yung kasalanan. Yes! Mapaparamdam po niya na at the moment, momentarily pleasure, wow, ang sarap. Ay, kanyaman. Ilan mo, nasasambot ka kay sugal? Nakukuha niyo po? Yan lang ipaparamdam niyan. Pero yung eternity mo, yung at stake, kapag nagpatuloy ka dyan sa kasalanan po na yan, nakukuha. Meron daw pong change of heart. It's not just intellectual. Meron pong genuine grip over sin. Kaya nga meron pong bigat kapag nakakagawa pa tayo ng kasalanan eh. Kapatid, questionin mo yung puso mo kung ngayon nakakagawa ka ng kasalanan pero hindi ka nako-convict. Check mo yung puso mo, pa-assess mo yung puso mo sa Panginoon kung nakakagawa ka ng kasalanan, pero masaya ka pa rin. Lahat po ng mga tunay na Kristiyano na nakakagawa ng kasalanan, hindi po sila natutuwa, okay mo yan, tingnan mo grace. Hindi. Praise God for the grace. Praise God for the Romans 8:28. Pero kailangan hindi po tayo nag-e-enjoy sa kasalanan. At alam ko yung mga taga-Calvary hindi na po nag-e-enjoy sa kasalanan. Amen po ba? At meron na pong pagbabago po ng direction sa buhay. Ang sabi po dito, your life turns. Sabi dyan sa Acts 26:20, repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. Real metanoia shows up in actions. Hindi lang po siya mental assent. Hindi lang po yung binago ng Panginoon pero wala na bago sa'yo. Marami pong mga Kristiyano na born again po sila sa ngawa. Hindi po sa gawa. Marami pong mga Kristiyanong pinangakalandakan po nila na born again sila pero yung buhay baliko. Nakukuha po ba? Sana hindi po tayo ganong klaseng Kristiyano. Hindi po to mental assent, kundi total transformation po ng buhay. Hindi lang yung nag-repent ka kasi na-feel bad ka. Meron pong kwento sa Bible, ayan po si Judas. Na-feel bad din si Judas? Noong pong panahon na binenta po niya si Jesus ng 30 pieces of silver, binabalik po niya yan. Kung kanino niya po binenta. Tapos ang sabi niya na parang ipinahama ko yung buhay ng isang inosente. Metamelomai, yan.
Naging remorseful po si Judas. Marami pong Kristiyanong ganito. Remorseful pero hindi repentant. Nakagawa ko ng kasalanan. Ay, nakakalungkot. Ang sakit. Pero hindi ka naman nagre-repent. Pero wala namang pagbabago sa buhay. Whilst on the other hand, si Peter po, ganyan din po yung ginawa. He denied Jesus 3 times. Pero ano pong ginawa niya? Nagrepent po siya. Lumapit po siya sa Panginoon. Hindi po siya nanatiling, makanini. Menyadya po sorry kay Gino. Yung repentance, yung pong paghingi na sorry sa Panginoon, tapos merong pagbabago na kasunod. Nakukuha po ba natin? Alam niyo po ba nakakasawa? Pakisabi nakakasawa. Nakakasawa po yung kasalanan, kinorek ka dyan, tapos inulit mo na naman, tapos inulit mo na naman, tapos inulit mo na naman. Ang Panginoon po, praise God, He is slow to anger. Mamaya pag-uusapan po natin. Pero kung paulit-ulit ka na lang, ibig sabihin, hindi ka nagmamature. Ang ibig sabihin, hindi ka nag-grow. Ang ibig sabihin, nag-i-enjoy ka pa rin sa bagay na naging dahilan kung bakit namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Are you there? Andyan pa po ba tayo? 2 Corinthians 7:10. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. Kaya nga po ganyan po yung naging dahilan. Si Peter po merong godly sorrow. Si Judas po merong worldly sorrow. Wala lang. Remorseful lang. Godly sorrow, alam mo na nagkamali ka. Pero alam mo pa rin na mahal ka pa rin ng Panginoon. Dapat ito po yung meron tayo. Dapat wag po natin kalimutan to. Kasi ito po yung isa sa mga una na titirahin po ni Satan sa atin. Alam mo na, makanyang ka. Pero ang gagawin po natin, i-remind po pa rin natin yung sarili natin na mahal pa rin po tayo ng Panginoon. Short version, ang sabi dyan, metanoia, a spirit-led change of mind that leads to a change of life. Yung pong metanoia, yung pong nag-change mind ka, change of heart, and then nag-change ka po ng direction na dati nag-enjoy ka sa kasalanan, pero ngayon hindi ka na. Lahat ng hindi na nag-enjoy sa kasalanan, magsabing amen. Hindi po lahat ng sorrow is good. Meron pong godly sorrow and merong worldly sorrow. Kaya nga po merong 1 John 1:9. Praise God! Dahil po merong 1 John 1:9. Ano po yung 1 John 1:9? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kapag daw po nag-confess ka, inamin mo, nakipag-agree ka sa Panginoon na mali yung ginawa mo, ang sabi po dyan, hindi po sinabi ng verse na yan na iisipin muna ng Panginoon kung papatawarin ka niya. I-check muna ni Lord yung record mo nung una. Hindi po, ang sabi po dyan, kapag hiningi po natin ng tawad, yung bagay na nagawa po natin, tapat po yung Panginoon at papatawarin po tayo. At ganito po tayo kamahal ng Panginoon, hindi kayo lang niya papatawarin, lilinisin ka pa niya. Lahat po ng malinis na ngayon, magsabing amen. Ayan, huwag niyo pong tingnan yung physical, spiritual yung pinag-uusapan natin. Praise the Lord. Confession restores fellowship, not salvation. Uulitin ko lang. Kaya po tayo humihingi ng tawad. Hindi po para maligtas tayo ulit, kundi para mabalik po yung fellowship po natin sa Panginoon. Puwera. Pakisabi po, puwera. Sa mga nag-backslide. Alright? Kasi po, meron pong mga nag-backslide. Yung pong ibig sabihin na nag-backslide, ito po yung dating tinanggap ang Panginoon, umalis sa pananampalataya, namuhay ulit sa mundo, tapos babalik sa Panginoon. Yung pong nag-backslide, nahihingi po ng tawad sa Diyos, na magre-repent at magko-confess po ulit ng kanyang kasalanan. Yung pong pinakadahilan po niyan, kaya po siya nagre-repent, para po maligtas po siya. Alright? Pero kung hindi ka naman nag-backslide, hindi po for restoration po ng salvation, no? Kailangan mo maligtas ulit. Hindi, ligtas ka pa rin. Okay? Mabilis lang po. Kailangan po natin tignan yung kaligtasan ng Panginoon, yung pong biyaya ng Panginoon na hindi po basta-basta. Hindi po porket nagmura ka kanina, hindi ka naligtas ngayon. Hindi po porket nagalit ka kanina, hindi ka naligtas ngayon. Hindi po porket meron kang nagawa na mali kanina, na nagalit ka sa nag-overtake sa'yo kanina, hindi ka naligtas ngayon. No. Mas makapangyarihan pa rin po yung grace ng Panginoon. Ano po yung ibig sabihin po dito? Pero kung paulit-ulit mong ginagawa yung kasalanan, dyan po nawawala yung kaligtasan. Kaya nga po tayo, binago na tayo ng Panginoon. Amen. Lahat ng binago ng Panginoon, magsabing amen. Baliktad talaga kayong third service kayo. Praise the Lord. 2 Peter 3:9. Ano po yung konteksto po nito? Sino po yung kausap ni Peter po dito? General epistle po to para po sa lahat ng mga believer po to. Pero Kristiyano po, mga believer po yung mga audience po niya dito.
Ang ibig sabihin, meron po mga Kristiyano na hindi repentant. Ang sabi niya dito, the Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. Hindi daw po mabagal ang Panginoon sa kung paano naintindihan ng mundo, kung yung kabagalan na yan. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ang gusto po ng Panginoon, ang inihintay po ng Panginoon, humingi po tayo ng tawad sa Kanya. Kaya nga ngayong oras na to, sasabihin ko po sa inyo, baka po nangungusap ang Panginoon sa inyo, hindi mo kailangan magtago ng kasalanan. Hindi mo kailangan mahiya sa Panginoon. Ang kailangan mo, lumapit ka sa Panginoon. Ihingi mo ng tawad yung dapat ihingi ng tawad. Nakukuha po ba? Sabi po dito sa Revelations 3:19, those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Ang ibig sabihin, kapag kinukorek ka ng Lord, kapag kinoconfront ni Lord yung kasalanan mo, and He is asking you to repent, hindi po yung rejection. Ang ibig sabihin, proof po yun ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Ang ibig sabihin, ayaw pa rin po tayong mapahamak ng Panginoon. If God corrects you, you still belong to Him. Kung kinokorek ka pa po ng Panginoon, ang ibig sabihin, sa Kanya ka pa rin. Alright? Nasa Kanya ka pa rin. Hallelujah. Proverbs 28:13, ito po yung ibig ko sabihin kanina, whoever conceals their sins does not prosper. Alam niyo po ba, kapag meron kang kasalanang tinatago, ano pong unang nawawala sa atin? Kapayapaan. Wala pong taong payapa na merong kasalanan. For example, gamitin ko lang po, apolitical po tayo, hindi po ako nag-aano ng politika dito. Pero for example, ang dami na nagtatago ngayon. Yung isa dyan, palipat-lipat ng bansa. Nakuha niyo po, kasi bakit? Mayaman ka nga. Pero dahil meron ka nakatagong kasalanan, hinahanap ka na. Kasi po bakit? Yes, pwede mong itago yung kasalanan ngayon, pero kapatid, sasabihin ko po sa inyo to, wala nang masasarap pa kapag yan in-offer mo po sa Panginoon. Kapag hiningi mo po ng tawad sa Diyos. Kasi po bakit? Wala naman na mas nakakahiya kapag ang Lord yung nag-expose ng kasalanan mo. Maniwala po kayo. Dumating po ako sa pagkakataon ng buhay ko. Bible school. Siyempre, bago-bago, mainit. Way back 2016 po to. Mainit. Nagbabaga para sa Panginoon. Intercessor ng mundo. Parang ganyan po yung standing ko nun. So, siyempre, nag-aaral ka ng Bible school. Ang ibig sabihin, kung titignan mo yung sarili mo, mas marami kang alam kaysa sa iba. Alam niyo po ang ginawa ng Panginoon sa akin? In-expose po ng Lord yung puso ko sa akin mismo. Alam mo sinabi ng Panginoon, kayabang mo. Sabi ko, bakit? Alam niyo po, dumating na pala ako sa pagkakataon na yung apoy na meron ako, hindi po siya nakakahawa. Nakakatupok po siya. Nakakasunog po siya. Nakakalapnos po siya. Nakakala ko sobrang passionate ko sa paglilingkod ko sa Lord. Ang hindi ko alam, ang sinasabi ng Panginoon sa akin, meron ka ng holier than thou attitude. Alam niyo po yung holier than thou attitude? Nag-service ako, ikaw hindi ka. Nag-devotion ako, ikaw hindi ka. Alam niyo po, ang ginawa ng Panginoon sa akin, pinakita niya po yung sarili ko, sa sarili ko ding paningin. Kapag meron po nagli-lead dito, hinuhusgahan ko. Kapag po meron nag-worship lead dito, ginajudge ko. Di man nag-devotion yan, tingnan mo ang ingay. So pinakita po ng Panginoon sa akin, alam niyo, masakit. Pero kailangan po natin. Pero ang gusto ko lang po sabihin, hindi po natin kailangan dumating sa punto na kailangan po nating i-expose ng Panginoon. Kung tayo mismo i-expose na po natin yung puso po natin sa Panginoon. Last na lang. Meron pong pangyayari po dito noon na isa po ako sa nagkukos ng rebellion. Papastor na po ako nito. Akala ko yung ginagawa ko po, nagiging matapang lang ako na harapin yung mga tao kasi meron silang maling ginagawa. So meron po kaming ginawa noon na nag-meeting kami and all. Akala ko tama ako eh. Then, nag-swimming po kami. Alam niyo po yung ginawa namin sa swimming pool namin? Kasama ko po yung mga boys noon, na mga kasama po sa ministry. Nag-swimming po kami para pag-usapan paano pabagsakin yung isang leader. Kala mo bait eh, no? Pogi lang pero rebelde rin eh. Ngayon, dumating po yung pagkakataon. Nangyari po yan. Talagang nag-confrontan. Tapos, matapang, magsasalita. Hindi, sige. Ako yung magsasalita dyan. Leader ako eh. So, magsalita po ako, ganito, ganyan. Kala ko okay. Kasi nasabi ko po yung saloobin ko eh. Nasabi ko yung saloobin ng ilan sa mga kasama. Then comes Wednesday po. Sabado po yung kung di ako nagkakamali. Comes Wednesday. Papasok po si Pastor Manny sa office po namin. Simple lang po yung sinabi niya. So, Josh, ng Milyari. Sabi ko, nag-explain po ako. In-explain ko po. Kasi kakala ko tama ako. Reason ako ng reason eh. Not until dito na po in-expose ng Panginoon yung puso ko sa akin. Ito po yung next na tanong ni Pastor Manny. Sinabi ni Pastor Man sa akin, di ba ang sabi sa Bible? Sabi ko, teka lang. Bakit may Bible na usapan? Kasi sa amin po, feelings lang eh.
Kasi sa amin, emotion lang. Nasaktan lang kami, napahiya lang kami. Ganito lang yung ano namin. Pero nung sinabi ni Pastor Man, di ba sabi ng Bible, kahit na wicked yung leader mo, dapat mag-submit ka. Alam niyo po, tumiklop ako. Natapos po yung usapan po namin, humingi po ako ng sorry, una sa Lord, kay Pastor Manny, sa mga leader po noon. Tapos, dun po sa tao na kinausap po namin, na ginawan po namin ng masama. After that very moment, dahil po in-expose ng Lord yung puso ko, pinuntahan ko po yung tao, niyakap ko po, humingi po ako ng tawad sa kanya, even the family po. Yung pong buong family po niya, nilapitan ko, humingi po ako ng tawad. Kasi po, bakit? Akala ko okay. Akala ko okay lang na nagre-reklamo na ako. Akala ko okay lang na marami akong sinasabi sa iba against sa tao na to. Pero hindi pala. Not until the Lord exposed my heart. At alam niyo po, praise God. Kasi ine-expose pa ng Panginoon. At praise God po, kaya po ako nakatayo sa inyo ngayon. Kasi nagpabago po ako sa Panginoon. Ang tanong, sino kaya sa atin? Yung meron pang ganyang klase ng kasalanan or different kinds of sin na hanggang ngayon po kinoconceal po natin. Alam niyo po, hindi po masarap sa pakiramdam yan. Kaya nga po, sasabihin ko sa inyo, ngayon pa lang isurrender na po ninyo sa Panginoon. Kesa po sa ipahiya po kayo ng Diyos, i-expose po niya yan in public, ay, maniwala po kayo. Akala nga ng mga flood control, di sila mahuli. Pero ngayon po, na-expose na po lahat. Na-expose na po lahat ng mga corruption ngayon. Kasi po, bakit? Yung kasalanan, syempre, nakakahiyang gawin niya sa public. Kaya nga gagawin mo yung patago. Pero si Lord po, i-expose at i-expose niya. Ang sabi po ng Bible, wala po nakatago na hindi niya ibubulgar. Kaya pakisabi sa katabi mo, umamin ka na. Umamin bigla. Praise the Lord. Pero para pumapagtagumpayan po natin, okay, yung pong condemnation, kailangan pong dumating po tayo sa punto ng pagkakataon na yes, nagkakamali pa rin tayo. We're far from being perfect. Tama. Pero dapat nandun pa rin po yung urge po sa atin na humingi pa rin po ng tawad. Nandun pa rin po yung urge sa atin na instead na lumayo ka sa Panginoon, dapat lumalapit ka pa rin sa Kanya. Amen po ba? Nakukuha po ba? Last na lang, tapusin na natin to. Inaantok na kayo. We have victory over condemnation if we live. Pakisabi, if we live to be more than conquerors. So, ang ibig sabihin, binigay na po sa atin ng Panginoon yung identity that we are more than conquerors. Pero choice po natin kung mamuhay tayo bilang mga more than conquerors. Pag-aaralan po natin kung ano po yung more than conquerors. More than conqueror means that condemnation is powerless. Wala na daw pong kapangyarihan yung condemnation sa atin. While the enemy uses tribulation, distress, or peril to make us feel condemned and abandoned, Paul declares that these trials actually proves God's sustaining power. Kaya po meron mga pagsubok na pag-aralan po natin yung kamakailan para po tayo po'y tumatag sa pananampalataya. Satan meant them for bad, but God meant them for our own good. Kaya nga po ngayon, kailangan po nating mamuhay sa katotohanan na mananagumpay na po tayo. Kaya nga po kaninang pinakauna, pinakita ko na po sa inyo yung mukha ng mga mananagumpay. Kasi po bakit? Dapat from time to time, yan po yung pinipresent po natin. Hindi po tayo nagpapaka-plastic. Pero dahil pinapakita lang po natin sa mundo na ito po yung katayuan po natin ng mga Kristiyano. Amen po ba? Alam nyo po, kung Kristiyano ka na talunan ka, hindi mo kilala kung sino yung Diyos mo. Kung Kristiyano ka na talunan ka, hindi mo kilala kung sino yung Diyos mo. Kung Kristiyano ka na bugnutin ka, pangit ka na Kristiyano. Tignan mo yung katabi mo ngayon. Sige. Hindi po, seryoso po. Akala nyo, nagbibiro po ako. Sino pong masarap kasama? Yung masiyahin o yung bugnutin? Dapat po tayong Kristiyano. Palagi po nila tayong gustong kasama. Pagtagumpayan po natin yung kapampangan, kabusitan. Pakisabi sa katabi mo, huwag ka na magbusit. Yan yung gusto ko, yung iba may conviction eh. Huwag ka na magbusit kasi. Ayan, importante po yan. Mananagumpay na po tayo sa bagay po na yan. Basahin po natin ito pong verse na to. Though, ito pong verse na to, ito po yung kalimitang ino-offer po ng mga once saved, always saved doctrines. Listen to this. Ito po yung kalimitan na ginagamit po nila. Tingnan mo, para makakapaghiwalay sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Check po natin. Romans 8:33-39. Who will bring any charge against those whom God has chosen? Sino daw? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? Wala. No one. Christ Jesus died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Alam niyo po, ganito tayo kamahal ng Panginoon. Si Kristo po, Diyos, nagkatawang tao, sumunod sa proseso, naging baby, naging teenager, hanggang sa ginawa niya po niya yung crucifixion, tinanggap po niya yan para sa atin. Hindi po siya natapos sa binigay niya yung buhay niya sa cross.
Hanggang ngayon po, merong ginagawa si Kristo para sa atin. Ano po yan? He is interceding for us. Ano yung pinag-i-intercede sa atin ng Panginoon? Para po hindi tayo mag-fail sa ating pananampalataya. Para hindi po tayo mag-give up sa ating pananampalataya. Kasi po bakit? Balik po tayo sa Hebrews. Ano po sabi ng Hebrews? He endured the cross, scorning its shame. Bakit po? Sa kadahilanan. Okay, for the joy that was set before Him, that you would be His. Tayo pong lahat, mapasa Kanya tayo, mapunta po tayo ng kalangitan. Yan po yung ibig sabihin po niyan. Kaya po nag-i-intercede ang Panginoon sa atin. Who then shall separate us from the love of Christ? Sino daw makapaghihiwalay po sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Shall trouble or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Yung bang mataas na gasolina? Yung bang paghihirap, yung bang kagutuman? Ang sabi po dyan, as it is written, for your sake, we face death all day long. We are considered a sheep to be slaughtered. Verse 37, no! Pakisabi po, no! In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Hindi po, tayo yung mananagumpay na. Ang sabi po dyan, dahil po sa Panginoon, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of Christ. Ang ibig sabihin, wala pong anuman, wala pong sino man ang pwede makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Tama, mali? Tama, biblical eh. Pero babalik ko lang po kayo, ano pong context po nito? Yung pong pinaka-point po natin kaninang pinakauna, yung Romans 8:1. Ano po yung Romans 8:1? Pakita po natin NKJV. Ito po yung konteksto ng walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. There's therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Na ano pong ginagawa po nila? Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So, ang ibig sabihin, kung hindi ka na namumuhay sa kasalanan, kapatid, para sa iyo yung Romans 8:33-39. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Pero kung nag-e-enjoy ka pa rin sa kasalanan, kung namumuhay ka pa rin sa kasalanan, kapatid, you are already condemned. Ganyan po yung ibig sabihin yan. Pero merong pa rin grace ang Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, hindi pa huli yung lahat. Kasi po bakit? Meron pa rin pag-asa. Pwede pa rin po tayong lumapit sa Panginoon. Pwede po tayong bumalik sa pag-ibig ni Kristo. Alam nyo, ayaw po ng Panginoon na manatili po tayo nagkakasala. Kaya merong conviction. Pero kasarap ata ng pakiramdam na wala kang tinatagong kasalanan, na wala kang ine-enjoy na kasalanan, itataas mo yung kamay mo sa harapan ng Panginoon tapos pupurihin mo siya. Come on. Sobrang sarap po sa buhay ng isang Kristiyano na wala po tayong ginagawang mali na nakatago or laban sa harapan po ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, a conqueror just survives. Yung pong conqueror, yung nanalo lang siya tapos uuwi na siya, alis na siya ng battlefield. Yung more than conqueror, ano pong ibig sabihin po niyan? Yung pong more than conqueror, ang ginagawa niya after mong manalo, ititake mo pa yung plunder. Ano pong example po niyan? Sina King Jehoshaphat. King Jehoshaphat po, lumaban po sila. Ano pong pinanlaban nila? Worship. And then, sinabi po ng Panginoon that they are more than conquerors, not because they won the battle with their own strength. Pero ang ginawa po ng Panginoon sa kanila, dahil nagtiwala kayo sa akin, tagumpay na kayo, meron pa kayong plunder for 3 days. Kinuha po nila lahat ng pwede po nilang makuha. Laban po sa 3 bayan na gustong sumakop sa kanila. At yan po yung meron po tayo. We are more than conqueror. Ano po yung meaning po ng more than conqueror? Sa original text po niya, it is hupernikao. Pakisabi po, hupernikao. Ayan po yung, ano pong meaning yan? Super victor. Pakisabi po, super victor. Or hyper-conqueror. Ito po yung standing po natin. Ito po yung identity po natin. Super victor. Okay? Super victor po tayo. Ang ibig sabihin, hindi po tayo dapat talunan. Yung pong super victor, hindi po yung super victor magtanggol. Yan, di lang nauubusan ng bala yun eh. Hindi lang natatapos yung series. Pero tayo po, kahit ano pong pagsubok ng buhay, mananagumpay na po tayo. We are more than conquerors. Ang gusto po ng Panginoon, hindi ka lang nagtagumpay, kundi mahigit ka pa sa mga mananagumpay. Alam niyo po, meron po ako nabasa sa isang komentary, ang sabi po niya, Romans 8 begins with no condemnation. Yung pong Romans 8, kaya ka Romans 8:1, therefore now no condemnation. It ends with no separation, that no one will be able to separate us from the love of Christ. Pero alam niyo po kung ano yung kalagitnaan ng Romans 8? Wala nang defeat. So, ang ibig sabihin, start siya sa no condemnation, natapos siya sa no separation, pero ang gusto rin po ng Panginoon, mamuhay po tayo na walang talunan, na hindi po tayo talunan. Kasi po bakit? Ito po yung right standing po natin sa Panginoon because we are already victorious.
Kaya nga po yung pangalan po natin ngayon, Super Victors na tayo. Pakisabi sa katabi mo, hi Super Victor. Yan. Hindi po yan basta pangalan lamang na binigay sa atin ng Panginoon, pero katauhan po na kailangan po nating ipamuhay pang araw-araw ng buhay po natin. You know why? Because every day we have battles. Sino po dito yung walang pagsubok ngayong araw? Magtaas ng kamay. Bibigyan ko kayo. Okay. Lahat tayo meron eh. Meron po tayong mga hinaharap po na kapagsubukan ng mga problema sa buhay po natin. Pero ito po yung pangako ng Panginoon. Kapag nanatili po tayo sa Kanya, mananatili po tayong matagumpay. Ang sabi po ng John 15:9-10, paano po tayo mag-remain? I have loved you as the Father has loved me. Remain in my love. When you obey my commandments, you remain in my love. So para manatili po tayo sa pag-ibig ng Diyos, kailangan sumusunod po tayo sa Kanya. You remain in His love through obedience. Once again, obedience does not earn us the love of Christ. Pero it sustains its connection sa atin po. Pinapakita po natin talagang anak po tayo ng Panginoon dahil po nag-a-abide po tayo sa Kanya. Abiding or remaining suggests a continuous dwelling relationship rather than a fleeting feeling po. Yung pong pagsunod po, yung pag-ibig po natin sa Panginoon, decision po siya. Kung paano po kayo nag-decide na mamahalin po ninyo yung mga asawa ninyo sa harapan ng Panginoon. In death, in life, ano po siyan? Till death do us part. Yan. Sa pag-ibig po ninyo sa mga asawa ninyo, ganyan din pong desisyon ang kailangan po natin gawin sa atin pong Panginoon. Bakit? Kasi darating ka po sa araw na magigising ka, hindi mo mahal yung asawa mo. Amen ba? Tatakot lang sagot na lalaki. Sa lahat po ng may asawa o mag-asawa magkatabi, magtaas ng kamay. Mag-usapan lang tayo na mabilis. Sige po, taas ng kamay. Para gusto nyong i-deny yung mga asawa nyo naman. Sige po, taas ng kamay. Sino po sa inyo nga amin na mahal po ninyo yung asawa ninyo? Sino po sa inyo magsasabing amen? Mahal ko po yung asawa ko. Yan, no? Talagang mga lalaki, mahal ko yung asawa ko. Ayan. So, lalo na po sa mga matatagal na, araw-araw po ba mahal niyo yung asawa ninyo? Like yung feeling? Kapag ba pag-gising mo, nakita mo yung asawa mo? Hindi! Hindi naman tama. Hindi po yan yun. Yung kagising mo, kabulok na asbok. Hindi po siya eh. But it is a decision for you to make na hindi. Kahit mabaho yung bibig ko, mamahalin ko to. Kahit mabaho yung bibig niya, mamahalin ko to. Kahit pag ganito to, mamahalin ko to. Kasi po bakit? You made a vow to the altar. For better or for worse, in sickness and in health, till death do us part. So, ang ibig sabihin, hanggat buhay po yung tao na yan, since nangako ka sa altar, kailangan mahalin mo yan. Kailangan mahalin mo yan. Amen. Marami na kaubisa. Kasi po, decision po siya, hindi po siya emotion. Kapag po yung relationship, nakabase po siya sa emotion, kapag hindi mo na nararamdaman, na kinikilig ka, na mahal mo yan, maghahanap ka ng iba. Kapag naghanap ka ng iba, sinong kawawa? Mga bata. Mga anak na naiiwan. Kasi bakit? Bakit kayo naghiwalay? Hindi na ako kinikilig eh. Kung yung kilig, yung basihan po ninyo ng relationship, umihi na lang kayo palagi. Seryoso? Hindi. Marami pong mga naghihiwalay na magulang ngayon. Bakit po? Kasi hindi ko na-feel. Hindi ko na nararamdaman yung kilig nung una. Meron na nagbago sa kanya. Ulitin ko lang, sinong kawawa? Yung mga bata. Dahil sa kasakiman ninyong dalawa. Dahil sobrang selfish ninyong dalawa. Sino pong kawawa? Yung mga bata. Nahihirapan yung mga bata. Kasi bakit? Every time na mayroong family gathering sa school, naghahanap po yung mga bata. Bakit ako? Wala akong tatay. Sino pong kawawa? Hindi po to 100%, but generally ganito po. Kaya nga po yung pag-ibig, hindi po siya based sa emotion. Based po siya sa decision. That in every day, tama man or hindi, maganda man or hindi, pangit man yung nangyari kahapon, pero mamahalin ko pa rin to. Ngayon, ganyan po yung kailangan po nating gawin para po sa Panginoon. Kailangan po ilaban mo yung pag-ibig mo sa Diyos. Kasi yung flesh po na to, if you fail ka nito, yung emotion mo, merong mga pagkakataon, kapag nasa downtime ka ng buhay mo, hindi ka maniniwalang mahal ka ng Diyos, pero kailangan mong ilaban, hindi, mahal ako ng Panginoon. Meron mga pagkakataon na hindi mo kayang mahalin ng Diyos ng buo, pero kailangan mong ilaban, hindi, mamahalin ko yung Panginoon. Kasi po bakit? Kapag umalis ka sa pag-ibig ng Diyos, ikaw yung matatalo, kapatid. Pero tayo pong lahat, I hope, manatili po tayo sa pag-ibig ni Kristo. And in that, masasabi po natin that we really are more than conquerors.
talaga pong matagumpay po tayo. Kasi po bakit? Apart from Christ, wala po tayong magagawa. But in Christ, we are already victorious. Ito po yung standing po natin. I hope wag po natin kalimutan. Ang sabi dito, we can live as more than conquerors, hyper conquerors, or super victors if we remain in His love. Kaya pakisabi sa katabi mo, manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Mag-review po tayo, victory over condemnation. If we do not live according to the flesh, if we sin and still see the need to repent, if we live to be more than conquerors. Once again, tingnan niyo po, yung po mga pointers po natin. If we, kung, ang ibig sabihin kayang Kapampangan, at ka, nasa sa atin po kung mamumuhay po tayo bilang hindi na po tayo kinukondina, kundi mamumuhay po tayo bilang mga mananagumpay na. Ang tanong, mamumuhay ka ba bilang victorious ka na po over condemnation or hindi? Nasa sayo po yun once again. Kailangan po natin magdesisyon. Pero ang sabi po ng 1 John 5:4-5, binigyan na po tayo ng sagot ng Panginoon. For every child of God defeats this evil world and we achieve this victory through our faith. Ano po yung pananampalataya na yan? And who can win this battle against the world? Sino daw po yung magtatagumpay laban sa mundo po na to? Ang sabi dyan, only those who believe that Jesus is the Son of God. Ang ibig sabihin po na Jesus is the Son of God, naniniwala ka that Jesus is the Messiah. Do you believe that Jesus is the Messiah? Do you believe that Jesus is the Savior? Sino po naniniwala? Magtaas ng kamay. Then, kapatid, ang sabi dyan, tayo po yung mga mananagumpay na sinasabi ng Panginoon sa napag-aralan po natin. Ang sabi po dito, yung sasabihin ng condemnation sa'yo, condemnation will say to you na tapos ka na wala ka na mararating. Pero ang sasabihin ni Kristo po sa atin, hindi pa ako tapos sa'yo. Meron pa akong gagawin sa buhay mo. Kaya nga po kung darating po sa pagkakataon, once again, if we are feeling condemned, kung binabalik po tayo ni Satan, yung ibang tao, maging yung sarili po natin sa nakaraan, paalalahanan po natin yung mga sarili po natin na binago na po tayo ng Panginoon, na nilagtas na po tayo ng Panginoon, na pinalaya na po tayo ng Panginoon, at ngayon hindi po tayo talunan, kundi mananagumpay na sa harapan po ni Kristo. Amen po ba? Amen po ba? Victory over condemnation, your case is already closed. Dahil matagumpay ka na agad, wala ka nang dapat bayaran. Hindi mo na dapat pahirapan pa yung sarili mo. Alright? Kasi po bakit? Pinalinis, pinatawad, at binago ka na ng ating Panginoon. So lahat po ng binago ng Panginoon, magtaas po ng kamay. Lahat ng gustong managumpay palagi, magtaas ng kamay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, tumayo po tayo. As we take the Holy Communion, i-guide po tayo ng ating mga usher. Pero gusto ko po kayong bigyan din ng pagkakataon habang nag-worship po kayo, habang inihintay po yung time po ninyo,